Hi, this is Nehemiah Sayukay and welcome to my YouTube channel. At kung bago po kayo sa channel na ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para ma-notify kayo sa mga bago pang upload na video na akin pong gagawin. Sa pagkakataong ito ay nandito po tayo sa serye ng pag-aaral tungkol sa Gospel of Jesus Christ according to John. At nandito na po tayo sa chapter 8. At ito po yung part 5 na po ng chapter 8. At ganito po ang ating mababasa. Sabi po doon sa 47, whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. So medyo maanghang yung salita ng ating Panginoon Kristo rito patungkol sa mga Hudyo, na sinasabi niya nga kung kayo ay belong sa Diyos, dapat pinakikinggan niyo yung kanyang mga salita. At dahil nga hindi kayo nakikinig, hindi kayo sa Diyos. Medyo masakit, kaya ang sagot naman ng mga Hudyo sa kanya, na doon po sa temple court nang siya po ay nangangaral, ang sabi po ng mga Hudyo ay ganito, sa 48 ay ganito ang ating mababasa. The Jews answered him, aren't we right in saying that you are Samaritan and demon-possessed? So, palitan na po ng mga anghang na salita, no? Sabi ng ating Panginoon Kristo, you do not belong to God. Sabi naman ng mga Hudyo sa kanya, you are Samaritan, you are demon-possessed. So, medyo may pagka-racist, at medyo masakit rin yung salita ng kanilang binitawan sapagkat sinasabi niya, ikaw ay inaalihan ng demonyo. At sinagot sila ng ating Panginoon Kristo sa 49, ganito po ang ating bababasa. I am not possessed by a demon, Jesus said, but I honor my Father and you dishonor me. Verse 50, ang sabi po ay ganito sa kanyang pagpapatuloy ng pagsasalita. Sabi ng ating Panginoon Kristo ay ganito, I am not seeking glory for myself, for there is one who seeks it, and he is the judge. At doon sa 51, ang sabi niya, very truly, I tell you, whoever obeys my word will never see death. So sabi ng ating Panginoon Kristo, whoever obeys my word will never see death. At ito ay hindi naintindihan ng mga Hudyo, kaya nag-react sila. Ang sabi po doon sa 52, at this they exclaim, now we know that you are demon-possessed. Abraham died, and so did the prophets. Yet you say that whoever obeys your word will never taste death. So, ang tinatanong ng mga Hudyo, sino ka? Pero hindi naintindihan ng mga Hudyo kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Ang pagkakaintindi ng mga Hudyo ay yung physical death. Kaya nga, hindi sila naniwala sa ating Panginoon Kristo sapagkat alam nila na namatay physically si Abraham at ang mga propeta. Pero hindi po yun ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Ang sinasabi po ng ating Panginoon Kristo ay spiritual death. Tandaan po natin, may dalawang kamatayan po ang tao. Dahil may dalawang buhay ang tao, mayroon rin po siyang dalawang kamatayan. Ang unang kamatayan ay yung physical death. No? Posibleng mamatay siya physical at pwede rin mamatay siya spiritual. Ang ibig sabihin po ng kamatayan ay separation. Kapag nahiwalay na po ang physical body doon po sa kaluluwa, ito ay tinatawag na physical death. Pero kapag nahiwalay na po yung spirit sa kaluluwa, yan po ay spiritual death. Tandaan po natin, ang composition ng tao, meron po siyang soul, spirit, and body o yung flesh. At doon nga, ang kamatayan ay kung mahihiwalay ang anumang bagay, alin sa dalawa ang mahiwalay doon sa kaluluwa, yun po yung kanyang kamatayan. Kung ang kanyang physical body ang mahiwalay sa kaluluwa, ito ay physical death. At yun nga yung nangyari kay Abraham at mga propeta. Kung
ang nangyari sa kanila ay nahiwalay yung kaluluwa doon sa espiritu. Ang tawag po dyan ay spiritual death. At ang tinutukoy ng ating Panginoon Kristo, yung kung ikaw ay nananangan sa kanyang salita ay hindi ka makakatikim ng kamatayan, ang tinutukoy niya po ay hindi physical death, kundi spiritual death. Pero ito ay hindi naintindihan nila. So, muli natin mabasahin sa 50, ang sabi, I am not seeking glory for myself, but there is one who seeks it, and he is the judge. Very truly, I tell you, whoever obeys my word will never see death. At yun nga, ay sinagot sila ng, ang sabi ng mga Hudyo, at ang sabi ay, at this they exclaim, now we know that you are demon-possessed. Abraham died, and so did the prophets, yet you say that whoever obeys your word will never taste death. So, doon sa 53, ang sabi po ay ganito, are you greater than our father Abraham? He died, and so did the prophets. Who do you think you are? So sabi ng mga Hudyo, mas dakila ka pa ba sa aming amang si Abraham? Namatay siya. At yung mga propeta, sino ka baga sa iyong akala? So at sumagot ang ating Panginoon Kristo sa 54, ang sabi ay ganito, Jesus replied, if I glorify myself, my glory means nothing. My Father whom you claim as your God is the one who glorifies me. Then sa 55, ang sabi, though you do not know Him, I know Him. O bagamat hindi niyo siya kilala, ako kilala ko siya. If I said I did not, I would be a liar like you. But I do know Him and obey His word. Sabi niya, hindi niya kilala ako kilala ko siya. Kung sasabihin ko hindi ko siya kilala, magiging sinungaling ang katulad nyo. No? Pero talagang kilala ko siya at sinusunod ko ang kanyang mga salita. Sa 56, ang sabi, your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. Sabi ng ating Panginoon Kristo, yung inyong amang si Abraham nagalak na makita ang aking araw. At nakita niya at natuwa. So dito sa sinalita na naman ng ating Panginoon Kristo ay medyo na hindi naintindihan ng mga Hudyo ito. So titignan muna natin dito sa illustration. Makikita natin, ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo ay si Abraham ang nakarating dun sa kanyang panahon. No? Dahil sinasabi nga nila na namatay si Abraham. Pero dito pinakikita ng ating Panginoon Kristo, hindi namatay si Abraham sapagkat si Abraham nga nagalak na makita yung kanyang panahon at nakita nga at natuwa. Diba? So si Abraham yung from 2000 BC, yung panahon ni Abraham, nakarating siya doon sa last days sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Paano siya nakarating kung patay siya pisikal? Nakarating po siya kasi buhay siya spiritual. Buhay si Abraham. Pero siyempre, iba yung pagkakaintindi ng mga Hudyo. Kaya ang tanong nila sa ating Panginoon Kristo, ito yung sagot nila sa ating Panginoon Kristo sa 57, ang sabi, you are not yet 50 years old. Kasi 30 years old lang ating Panginoon Kristo. Naglalaro lang sa 30 to 33. Yan po yung pasimula ng kanyang pangangaral. Sa pagkakataon ito, hindi pa siya umaabot ng 50 years old. Kaya nga sabi ng mga Hudyo, you are not yet 50 years old. They said to him, and you have seen Abraham? Nakita mo si Abraham? So, mali yung pagkakaintindi nila, di ba? Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, si Abraham ang nakakita sa kanyang panahon.
No, si Abraham ang pumunta sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Pero dito makikita natin, iba yung pagkakaintindi ng mga Hudyo. No? At ang sabi ng mga Hudyo, 50 years old ka pa lang eh. So, ang tinutukoy niya ng mga Hudyo yung pagiging tao ng ating Panginoon Kristo mula na kanyang ipinanganak ay wala pa siyang 50 years old. No? At sinabi niya, nakita mo si Abraham. So, lumalabas na ang pagkakaintindi ng mga Hudyo, ang ating Panginoon Kristo ang nakarating kay Abraham. Pero tama naman po yun. Pero yun yung tinututulan ng mga Hudyo sapagkat hindi sila naniniwala na si Jesus ang anak ng Diyos. Hindi sila naniniwala na si Jesus ang Kristo. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kaya nga, ang sabi na 50 years old ka lang eh. Paano mo nakita si Abraham? At sa illustration, makikita natin, baliktad doon sa illustration ay pinakita ko pa inyo kanina. So, mula dito sa illustration naman ito, ang ating Panginoon Kristo yung nakarating doon sa kay Abraham. At ito yung pagkakaintindi ng mga Hudyo na imposible yan sapagkat dito ka lamang ipinanganak at wala ka pang 50 years old. Samantalang ang agwat ng panahon ni Abraham at ang panahon natin ay mga 2,000 years. No, mahigit sapagkat 2,000 plus 30 2,030 years ang pagitan ni Abraham at ng ating Panginoon sa Kristo sa kapanahunan ng mga Hudyo na nakausap niya. So, nagtataka sila. Pero dahil sa ito yung pagkakaintindi ng mga Hudyo sa kanyang sinabi, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa 58, "Very truly I tell you," Jesus answered, "before Abraham was born, I am." So sabi ng ating Panginoon sa Kristo, before Abraham was born, I am. So sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, bago pa si Abraham, ako na. Na ibig sabihin, hinigitan pa niya ng ating Panginoon sa Kristo yung sinasabi ng mga Hudyo. Paano ka nakarating kay Abraham? 50 years old ka pa lang. So, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, bago nga si Abraham, ako nga eh. Kung tatandaan nyo doon sa unang serye, ito pong Gospel of Jesus Christ according to John, yung chapter 1, at yung part 1 ng ating video, makikita nyo po dito yung video. Sinabi na nga po doon sa video yun, at doon sa aklat na sinulat ni Juan, na ang sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. Ang tinutukoy niyan dito, at dito ay napag-aralan natin, ay ang ating Panginoong Jesus. So, before Abraham, siya na nga, sapagkat bago pa nga nilikha ang sanlibutan, ay siya na nga. Siya yung Word. Siya yung Word na kasama ng Diyos. Na in the beginning, at siya mismo ay Diyos. At walang mangyayaring paglikha kung wala siya. At tunayan, yan rin ay sinabi ni Solomon, isang pinakamatalinong tao nung panahon niya, ay ganito naman ang kanyang sinasabi. Doon po sa Proverbs chapter 8, at iisa-isahin kong basahin sa Tagalog. At sisimulan natin po sa 22. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Sa simula pa lang ng paggawa ng Panginoon, andun na siya. Bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. So bago ang creation, umiral na ang Panginoong Jesus. Siyempre, hindi siya Jesus. Sapagkat ang Jesus ay pangalan ng taong ipinanganak ni Maria. Siya po yung Son of God. Siya po yung Word na nakasama ng Diyos. At ito, nung pasimula ng paglikha, naroon na siya. At doon po sa verse 23, ang sabi, ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nilikha ang lupa. So, andun na siya nung everlasting. Nung hindi pa nagsisimula ang oras. Bago pa ang paglikha sa lupa, naroon na ang ating Panginoong
Jesus. Sabi doon sa 24, ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. At doon sa verse 25, ang sabi, bago ang mga bundok nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Makikita natin dito sa sinasabi ng ating Panginoon Kristo, na sinasabi ni Solomon tungkol sa kanya, ay bago pa ang creation, naroon na ang ating Panginoon Kristo. Sa 26, sabi, samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan. 27, nang kanyang itatag ang langit, nandun ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, naroon ako. Diba? Kaya nga, nung sinabi ng mga Hudyo na 50 years old ka pa lang, paano mo nakita si Abraham? Mabaliktad naman yung sinasabi niya. Sabi niya, si Abraham nakakita sa kanyang panahon at nagalak. Pero pinatulan ng ating Panginoon Kristo ito. Kaya nga sabi niya, nung sinabi niya, very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Sapagkat totoo po yun. Bago pa si Abraham ipinanganak, ang ating Panginoon Kristo ay umiiral na. Siyempre, naandun po siya sa pagiging espiritu at hindi po siya sa pagiging tao, sapagkat naging tao po ang ating Panginoon Kristo nung siya ay na-conceive ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Maria. At siyempre, hindi na naman ito naintindihan ng mga Hudyo, kaya sila ay nagalit. Tandaan nyo na ang mga Hudyong ito ay nais siyang patayin sapagkat ang rason ng mga Hudyo ay ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. At muli, ito na naman yung kanyang sinabi na ipinapantay niya na naman ang kanyang sarili sa Diyos, dahil nga sinasabi niya, bago pa si Abraham, ako na nga wala naman taong ganon, di ba? So, ang pagkakaintindi ng mga Hudyo, na hindi nila pinaniniwalaan sa ating Panginoon Kristo, ayon si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya nga sabi nila, 50 years old pa lang, paano mo nakita si Abraham? Pero dahil nga doon sa sinabi niyang before Abraham was born, I am, nagalit ang mga Hudyo at ito ang nangyari. Sa 59, ang sabi, at this, they picked up stone to stone him. But Jesus hid himself, sleeping away from the temple ground. So, gusto nilang patayin ang ating Panginoon Kristo, pero ang ating Panginoon Kristo po ay nagtago. At siya ay nakahagpos sa kanila doon po sa temple ground. So, sana po ay meron po natutunan tayo sa araw na ito at sana po ay nakita natin at nakumbinsi tayo ni Juan, lalong-lalo na ng ating Panginoon Kristo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At bago pa isinilang si Abraham, ang ating Panginoon Jesus ay umiiral na. So, though he was 30 years old then, pero 30 years old siya bilang tao. Pero yung pagiging Diyos ay siyempre from everlasting po ang ating Panginoon. So, sana naintindihan po natin ang mga bagay na ito. At kung kayo po ay nasiyahan sa video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell. I-like nyo na rin po. At kung maaari ay i-share nyo ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, mag-comment na rin po kayo. Muli, ako po si Nehemia sa Yuhay. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa inyo. At sana po ay panoorin nyo na rin po yung video na nandito po sa inyong harapan. Magaganda po yan. At sana po ay kung gusto nyo bang mag-subscribe, pindutin nyo lang po itong bilog sa gitna para makapag-subscribe kayo. Muli, maraming salamat po.